Pero Autorans, bakit pinapakita mo? Kasi kawawa yung customer eh. 3 buwan lang, sira kagad to. Baka nga wala pa eh, no? Pati gulong, pag nasira ito, nawawala sa camber, nawawala sa toe in, toe out. Hindi po yan invento, hindi po yan katang-isip ni Autorans. Binalik lang natin yung lumang design. Pero wag nyo pong gagamitan ang inyong ABS system ng preno nyo ng DOT5. So napaka-importante po nun. Para makaiwas kayo sa lusot ng preno at bigla na lang kayong bumangga, yan po ang sakit ng Nissan X-Trail. Kapag po nag-overheat yan, ang naaapektuhan ng matindi yung block. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Itong ipapakita ko po sa inyo, hindi pang crosswind lang. Although, itong magiging modelo natin ay Isuzu Crosswind. Ito po kasing ipapakita ko sa inyo ay tungkol doon sa brake fluid. May DOT3, may DOT4, may DOT 5.1, at may DOT5. So yung DOT3 saka DOT4, halos parehas sila ng chemical na ginamit, yung glycol ether. Samantalang yung DOT5 ay mayroong silicone. Ngayon, ang mga brake fluids natin, mga kapatid, kapag hindi natin yan madalas pina-flush out or dinedrain, yan po ay nagkakaroon ng tubig. Kasi nga, hygroscopic siya. Ang kasamaan po, kapag ka po ang ating brake fluid ay nahaluan ng tubig dito sa loob, kinakalawang po yung ating mga brake parts. Tignan nyo po itong brake piston na to. Ito, nilinis na lang to eh. Tapos itong brake cylinder. Ipinapasok po ito dito, ayan. So ngayon, yung loob niyan, kinakalawang. Kaya yun ang nagbubunga ng pagkasira po ng ating mga brake cylinder, yung mga goma. Kasi nga po, kakalawangin itong loob ng cylinder. Ngayon, itong pinaka-seal niya, yung goma, yung rubber cap na yan, masisira kapag kinakalawang na nga ito. So ngayon, paano natin malalaman kung yung ating brake fluid ay due na para i-drain at para palitan? Papalitan mo lahat yung laman ng iyong yung canister, yung lagayan ng brake fluid. Yung ibang mga sasakyan po, magkasama na yung fluid ng clutch at saka yung fluid ng preno. So dito magkahiwalay. Meron po siyang fluid para doon sa clutch at meron naman siyang fluid para doon sa preno. Ngayon, tignan natin kung ito po bang fluid nitong brake fluid nitong preno na to, yung nandito sa Brake Master, kung ito ay pwede pa. Kasi meron tayong pan-testing, nabibili lang naman to sa online, malalaman natin kung yung ating fluid na ginagamit ay yung nahaluan na ng maraming tubig, kung may tubig na siya. Ito po, tignan nyo po. Ayan. Dapat po, dito lang. No? So dito talagang 4% na yung tubig. Ulitin natin. Ayan, 1%, 2%, 3%, 4% na siya. Ngayon, para malaman natin kung ito ba ay nagsasabi ng totoo, subukan naman natin ngayon doon sa bagong fluid. Ito po, meron tayong bagong fluid dito, kabubukas ko lang. Ayan, WIS Brake Fluid, DOT3. Tignan natin. Ayan, may laman po sa loob to. Ayan, okay. Tignan natin ha. Ayun, 1% lang. Diba? Samantalang dito, pag sinubukan natin dito, maaari pa lumampas yan, baka mas marami pa yan. Di ba? Ulitin natin dito sa isa. Kukuha lang akong pamunas. Ito. Punasan ko lang. Ulitin natin dito sa bagong fluid. 1% lang. So, ibig sabihin, ngayon, itong magkokos para kalawangin yung inyong mga brake cylinder, yung inyong sa harap, yung brake cylinder sa harap, pati yung mga brake cylinder sa likod. Kasi po, may nagtanong sa akin, bakit po kinakalawang yun? Hindi po ba sealed naman yun? Bakit nga po ba kinakalawang? Hindi naman siya papasukin ng tubig. Kasi nga po, sealed siya. Ito, sealed po kasi yan eh. Tapos ito po, may takipan na rubber cap yan. Ito ay rubber boots. Ayan, nakatakip pang ganyan yan eh. Hindi naman siya papasukin ng tubig. Ang nangyayari nga dito, ito tumatagas, lumulusot yung fluid yan.
Pero bakit nga siya kinalawang? Yun nga po, kasi po yung ating brake fluid, DOT3 at DOT4, hygroscopic po yan. Nag-iimbita siya ng tubig. Galing sa hangin, humalo dito sa mga fluid natin. Kaya nga po, kung humalo na yun sa fluid, papasok dito sa mga cylinder, magstay siya doon, kakalawangin yung ating yung loob nitong brake cylinder. Kaya pag gumalaw na to, yung piston na to, gumalaw na yan, may goma yan dyan, masisira yung goma, at yun na yung dahilan, kaya tatagas yung fluid. Ngayon po, yung DOT3, yan, yung DOT3, ito po ay mababa ang kanyang pagka-hygroscopic. Hindi siya ganun katindi na mag-imbita ng tubig. Pero, mahina naman siya sa high temperature. Ano po ibig sabihin nun? Kapag po ang preno natin ay madalas mong ginagamit o kaya talagang nagiinit ang preno mo, sobrang init, yung brake fluid natin, nagbe-breakdown yan. Okay? So, humihina yung kanyang braking system kapag pumapangit yung timpla ng fluid natin. Yun naman ang problema sa DOT3. Sa DOT4 naman, yun nga lang, malakas siyang magtubig. Malakas yung mag-imbita ng tubig. Pero mataas naman ang kanyang temperatura. Kapag ka nagiinit, mas mataas siya. So advisable naman yung DOT4 doon sa talagang naglalakihan ng mga rotor disc, malaki yung mga brake drums, at siyempre yung mga malalaking sasakyan. Dahil yan ay talagang umiinit ang preno. Lalong-lalo na kung mga nasa bulubunduking kang lugar, yung akyat baba mo, tapos gumagamit ka talaga ng matinding preno. Pag nagiinit yung preno mo, yung mga brake pads mo, iinit din yung loob ng cylinder. Dapat DOT4. Ngayon naman, pagdating naman doon sa kalawang, kaya dapat talaga madalas ka nagde-drain ng brake fluid. Para nga po, malaman mo kung yung brake fluid mo ay pinapasok na ng tubig, nahaluan na ng tubig. Kaya nga po, itong gadget natin, ayan po, para malaman mo kung ito ay nahaluan na ng maraming tubig, o ito hindi pa, kasi bago po ito eh. Di ba? Okay, so iyan pa lang yun. Litin natin. Litin natin, ha? O, ayan. So, 1% lang. Pero, itong dito, tignan nyo, ayun, puno kagad. So, ina-advise ko nga dito sa may-ari nito na i-drain namin ang lahat ng fluid. Or else, prone siya dun sa pagkalawang ng mga brake cylinder na yan. And eventually, bigla na lang lulusot ang preno mo. Bakit lumusot ang preno? Diba? Kasi kinakalawang na yung cylinder eh. Di po ba napaka-importante din itong ating ipinakita sa inyo. So dapat, frequently, nag-drain ka ng brake fluid mo. Kung ang gamit mo DOT3, mas mabagal siyang mag-invite ng tubig, kaya hindi masyadong kalawangin. Pero, wag mo rin hahabaan ng ang intervals. Dapat mga 3 months, 4 months, lalabas ka ng fluid, nagde-drain ka. Ngayon, kung DOT4 naman, ay mas mabilis siyang mag-imbita ng tubig. Kaya ang maipapayo ko sa inyo, bumili kayo nito. Diba? Para makatulong sa inyo. Okay. Yung pong mga naka-ABS, yung mga naka-ABS na preno, mas advisable po dyan yung DOT4 at DOT3. Pero wag nyo pong gagamitan ang inyong ABS system ng preno nyo ng DOT5. Kasi po, yung DOT5, silicone po yun. Makapal yun. Maaaring magka-problema yon doon mismo sa ABS mechanism. Kaya hindi po advisable yung DOT5 doon sa mga sasakyan na may ABS. Wag nyo pong gagamitin yon. Meron pa pong isa, DOT 5.1. Iyon po, kaparehas lang yon nitong DOT3, DOT4 at DOT 5.1. Glycol po yung ginamit doon. Samantalang itong DOT5, yon po ay silicone base. Hindi po yung pwedeng gamitin sa mga naka-ABS unless specified doon sa inyong service manual. So titignan nyo po ang service manual. Ngayon, lahat ng mga lumang sasakyan na walang ABS or kahit bago na walang ABS, dapat alam nyo kung ano talaga yung nakalagay na fluid doon sa inyong sasakyan. Pwede namang maghalo. Pero ang problema doon, may kanya-kanya silang properties. Ngayon, kung ang gamit mo, mga ganito, mga SUV, mga AUV, na talagang gamit na gamit ang preno, lalong-lalo na kung automatic ang sasakyan mo,
i-try mo mag-DOT4. Ngayon, kung hindi mo alam kung ano talaga ang nakalagay doon sa system mo, tignan mo rin muna sa iyong service manual kung ano yung specified na fluid doon sa braking system mo. So, napaka-importante po nun. Para makaiwas kayo sa lusot ng preno, ito po, tandaan nyo po, itong tips po na to. Mga kapatid, punta naman tayo dito kay Engineer Tolitz. Kasi may customer kami na magpapakabit nitong ating heavy duty na upper arm. Na ang gagamitin na natin ay yung bakal talaga na bushing. Ayan o. No? So ito po, kinonvert na natin. 555 po yung brand ng ating shafting. Oh. Ayan o. Hindi po yung mga mumurahin lang ha. 555. Tapos, meron ka pa bang extra bushing? Yung ganito, yung winelding mo. Papakita lang natin. Ayan, 555 po. Yung upper link. Upper link. Okay. So ito po mga kapatid, para ma-convert natin yung upper arm ng crosswind mo or ng, ano pa ba yung may mga ganito? Fargo. Yung, ano pa ba yung pickup nila? Fuego. Ayan. Crosswind. Oh. Ngayon, ito po kasi yung luma, ayan oh. Meron siya rubber na bushing. Ayan. Tapos ginagamitan nga ng shafting na ganito. Kaya tignan nyo, oh, napakatigas oh. Kasi nakapix siya eh. Kaya pag ito po, ito nakatornilyo doon sa chassis, pag gumalaw po yung gulong mong ganun, talaga nawawakwak tong goma. Sira talaga yung goma. Kaya babantayan nyo, nasisira yung rubber bushing dito. Sa sobrang tindi nung galaw. Halimbawa, gumalaw-galaw na ganun. Okay lang kung ganyan lang yung galaw ng suspension mo, ano? Engineer Tolly, okay lang yan. Pero kung ang suspension mo, halimbawa, ang bilis-bilis mo, umano ka sa humps, gumagano talaga yan. Saka kung rough road, gumagano yan. Or kung sira na yung shock absorber mo, ganun ang ganun yan. Sisira ka agad to. Hindi tatagal lang rubber bushing. Hindi tatagal yan. Parang ganito. Ito, hindi tatagal to. Ayan, oh. Nasisira yan. Nawawakwak yan. Ngayon, ibabalik lang natin yung lumang design. Kasi sa lumang design, ito po, meron siyang bushing talaga na bakal na ipapasok mo to. Ito, yan. Papasok mo to dito. Yan yung talagang design niya. Ngayon, ito, kahit tigpitan mo, dahil yan ay nakadesign na ganyan na parang nakatread, pero gumagalaw po talaga siyang ganyan. Magalaw yan, no? So, walang sisirain na goma. Ayan, no? Papasok siya, ganun. Ito po, Isuzu Fargo. Talaga meron siya noon. Ngayon, at ang atin naman, Isuzu Crosswind. Kaya ang ginawa namin, ang Isuzu Crosswind po kasi, wala nung papasukan to, walang tornilyo. Hindi pwede, no? Kasi wala, oh. Paano mo ngayon ikakabit to? Ayan, paano mo ikakabit yan? Oh. Sa Crosswind. Oh, di po ba? Oh. Wala, hindi pwede. Kasi maluwag. Ngayon, para maikabit yan, si Engineer Tolitz nagtotorno ng bushing. Ayan ang tornuhan namin, no? Nagtotorno po siya ng bushing. Ito ngayon, i-welding namin dito. I-welding namin ganyan. Para ngayon maikabit na natin tong shafting. Naikabit mo na to. Ganon. Katulad din itong original. Ayan, meron siyang bushing na may thread. Ito po yun, no? Kabit namin dito, yan. Ngayon, magagamit mo na to. Yung metal bushing na heavy duty. May nabibili naman eh, kaya ayan, 555 nga po. Ngayon, after nun, ito na po ang kalalabasan. Ayan. So, yung luma nyo rin na upper arm ang aming gagamitin, lalagyan namin ito. Itong bushing. Okay, parehas po ba? Yung butas nitong shafting, parehas po yan. Di ba? Medyo sinuwerte tayo eh. Wala halos kinonvert dito. Kasi yun at yun pa rin. Di ba? Parehas na parehas pa rin, pinatibay lang man po natin. Ganun siya katibay. So ngayon, meron tayong customer ngayon, nakakabitan ni Engineer Tolitz, nito. Nandoon. Saka si architect. Ayan, ayan. So mga kapatid, simple lang, no? Madali lang eh. Kahit kayo, kung nandiyan kayo sa Davao, nandiyan kayo sa malalayong lugar, bumili kayo nito. O, so from here,
Ito ang magiging basihan nyo pagpunta nyo sa machine shop, sabihin nyo, sir, gawa mo ako ng busing na ganito. Oh. Di pumasok yon. Tapos saan mo ikakabit? Dito, sir. Oh, di tapos na ang problema mo. Yun na yun, oh. Oh, yan na yan, oh. Oh. Sakto naman to, yung butas nito, eh. Oh, mga kapatid, okay, di ba? Oh, yan, libre na naman yan. Kukontakin nyo lang si architect, oh. Alaga lang yun. Ito po, ano po ito? Ayan, tama sa amin, ano. Ito po kasi, merong, ano to? Greaseport. O ayan, ito po alaga sa grasa. Hindi mo to kayang sirain basta-basta. Kahit na anong galaw nung suspension mo, kahit ganyan, ganun-ganun na hindi masisira. Kaya lang, pag naubusan ka ng grasa, iingay lang. Lalangit-ngit, kaya may greaseport. So, bibili na lang kayo ng grease gun. Grease gun ba yun? Di ba? Bili kayo. Yung magandang klase kasi panghabang panahon yun na itong gagamitin eh. No, pati yung mga Toyota Crown, antitibay eh. Samantalang itong sa crosswind eh. Oh, sira kagad, no? Pero kumikita po kami dito, press in, press out, kita kami. Ayan yung pakita mo nga yung pang-press natin, oh. O, di ba? Pero Autorans, bakit pinapakita mo? Kasi kawawa yung customer eh. 3 buwan lang, sira kagad to. Baka nga wala pa eh, no? Pati gulong, pag nasira ito, nawawala sa camber, nawawala sa toe in, toe out. O, dito na kayo. Dito na po kayo. Yun lang ang sikreto ni Engineer Tolitz, oh. Yun nga lang po, pag pupunta kayo, magpapagawa kayo rito niyan, is pa-schedule nyo kasi nauubusan kami nito minsan. Kailangan namin magtorno. Mahirap po kasing itorno to kasi sa laki niyan, talagang pinapadaan namin doon sa lathe machine. Pinapaikot po yan para lang malagyan ng thread. Itong goma, lumusot na rito. Kaya bumabiyahe kayo, sir, gumaganon-ganon kayo? Sa bundok? Saan nga yun? Baler. Biro mo, sigsag doon, no? Talagang bumigay na to. So yan, kakabit namin doon yung ating heavy duty na upper arm. Hindi nagagamitan itong rubber bushing na yan. Wala na yan. So wala nang masisira na rubber bushing. Yan. Ngayon, bago pa kasi dumating si sir, marami naman akong mga stock na ganito. So ginawa ko na, kinabit na yung pinakita ko po sa inyo sa video. Kasi gagabihin tayo, kawawa naman yung baby. Oh. Ayan, oh. O yan, ayun, kinakabit na ni Engineer Tolitz. Tingnan mo, ding, oh. Yan, kabit na, oh. Oh, Engineer Tolitz, galingan mo, ha? Ha? Special Action Force may-ari dyan. Yan, so yan, sir, pinakambir mo pa yan dati. Tapos wala rin, no? Dapat yung nagkakambir, di niya ikambir kasi alam niya sira yung upper arm, eh. Ito, nagbayad kami. Oh. Ganun pa rin pag pinapatakbo ko, gumaganon-ganon. Gumigewang. Oh, kasi nga, sira na yung rubber. Makikita naman nung magkakambir yan, eh, sira na yung rubber, eh. Hindi na makukuha. Pero pa rin niya. Useless, no? Useless pa rin. Useless. Mahal kasi ka. Giwang. Mahal yung camber, eh. Nakakatakot sa kalsada. Oo. Ngayon, hindi na yan. Magkakamber tayo ngayon, pero hindi na yan gegewang-gewang. Kasi nga, matibay na yon. Hindi po yan invento, hindi po yan katang-isip ni Autorans. Binalik lang natin yung lumang design. At yung sinasabi nila, mawawala yung damping effect ng goma. Hindi po totoo yun. Kasi yung mga Pajero ng mga SUV nung araw, yan naman ang gamit. Pati yung Crown nga na, di ba, yung Toyota Crown na Royal Saloon, ganyan po yung nakakabit. Ang mga nakasakay doon, mga minister noon ng panahon ng martial law. Yung mga minister noon, mga nakasakay sa Toyota Crown yan. Pero ganyan po yung gamit, sarap na sarap sila. So hindi po totoo na mawawala yung damping effect ng rubber. Kahit na ito po ay kinonvert na po ng metal bushing. Hindi po totoo yun. Kaya maganda po, matibay. Tignan nyo po yung video na pinakita ko sa inyo, gayahin nyo po. Ano yung warranty po yan, sir? Warranty. Warranty, hanggat buhay tayong dalawa. Oo, kaya mag-iingat ka sa mga battle kasi ito, batang-batang pulis. So, di ba, sabi ko nga, yung ating video na to, malaki na yung baby, wala na si Autorans. So, makikita niya, nasa YouTube pa rin tayo. O yan, pakita mo nga yung dalawang mga para, pakita kayo, yung mga gwapo ng Bicolano. Jun, tumingin ka sa... Mga kapatid, magandang hapon. Gabi na pala. Ito yung makina na 4JG2.
Kinabit to sa crosswind, sa XT. Kaya lang, sa taas, sa tangkad nitong makina na to, at malaki din yung kanyang bell housing, sumayad ngayon yung bell housing doon sa body, doon sa ilalim. Ngayon, nagka-problema, nagkaroon ng tagas dito. Kasi nagpalit sila ng makina, nilagay doon sa XT. XT lang po, itong unit na to. Ayan, pakita mo, ayan. Oh. Okay? Nagpalit sila ng makina, sa halip na 4JA1, ayan, 4JB2. G2 pala, 4JG2, ayan. Ang alam ko, galing to sa Isuzu Trooper. So, na-mount naman nila. Ang problema, dahil nagkaroon ng leak dito, ng langis, kailangan naming ibaba ngayon itong crankcase. Hindi namin maibaba yung crankcase kasi untog na dito sa cross member. Ganyan na lang po yung pagitan. Ang laking makina nito eh. So, ang desisyon, kailangan ibaba yung makina para maayos namin itong tagas dito. Laking trabaho, no? Hindi naisip nung unang nag-convert, nagpalit ng makina. Ngayon, sabi ko sa may-ari nito, ang solusyon natin dito, itataas namin yung mounting ng makina. Kaya lang, bangga na dun sa body eh. Di ba? O de iba-body lift natin. Kaya itong crosswind na to, itong XT na to, iba-body lift namin ng 4 inches at ito itataas namin ng 3 inches. Ngayon, pag naitaas to ng 3 inches, medyo maluwag na kapag ka nasira ulit ito, tumagas ulit dito, makukuha na namin yung crankcase. So, yun po ang naging problema dito. Nagpalit ng malaking makina, hindi naman inayos yung paglalagyan. At saka ito, nakabalagbag yung makina na to. Kaya pag ito ay pinaandar, talagang ramdam na ramdam mo kapag ka pinapatay mo yung makina, halos pumapalo doon sa body. Kasi nga po, medyo hindi tama yung pagkakabit nitong mga mounting na to, itong engine support. So ayan, tignan nyo po yung pinaka-unit nandito. So ito po yung sinasabi kong cross member. Ayan, nakaharang na po kasi to. Ayan. Kaya hindi namin maibaba yung crankcase. So every time na masisira ba, ibababa natin ang makina? Hindi. Kaya ngayon, ibabody lift namin to para hindi natatama dito. Ito, pinalo na nga nila yan. Eh. Pinukpok na yan para wag lang tumama yung transmission. Okay. So, hindi po pwede. So, dito, gagawin na natin yung tamang paraan para hindi po, every time na nasisira, doon sa ilalim, ibinababa mo makina. So, ito mga kapatid, preparasyon na rin natin to kapag nagpalit na tayo ng electric. Ayan na. Pasensya na po kayo. Meron po kasi nag-comment. Buti naman, hindi na electric vehicle ang vlog mo. Hindi po, singit-singit na lang natin. Kasi ito, tulad nito, mali yung mounting, mali yung kabit ng makina, nakabalagbag pa, hindi nakadiretso. So dito, parang iniisip ko lang, paano kung ilalagay ko dito electric motor? Di po ba? So ngayon, malapit na po yun. Abangan nyo po. May mga in-import na po kaming electric motor. Saka ko na po sasabihin sa inyo kung sino yung ating partner na nag-i-import na po ng electric motor. Mga kapatid, balik po tayo dito sa Nissan X-Trail. Nung nakaraan po, tinap overhaul na namin to. At kami po ay pangatlo na sa nag-top overhaul. And after a few days, binalik sa amin, nag-overheat pa rin. Kasi nauubos yung tubig. Ngayon, kinalas ko ulit. Siyempre, ganun talaga, under warranty. Binalik ko sa machine shop yung cylinder head. Wala pong problema yung cylinder head. Pantay na pantay. So, hindi po siya ang nag-cause ng problema. Ngayon, binanggit sa amin ni Sir Albert, yung may-ari ng Transman machine shop, dito po sa Brookside, sinabi niya sa amin, Sir, yan po ang sakit ng Nissan X-Trail. Kapag po nag-overheat yan, ang naaapektuhan na matindi, yung block. Yun ang nabibingkong. Yung block niya, yung ibabaw. Yung pinapatungan ng cylinder head. Kaya po dito ang mangyayari, itong block, ito po. Tingnan nyo po. Itong block na mismo na to, ang aming dadalhin sa machine shop. Nandito po ngayon ang bingkong. Kaya hindi po tumitino yung kanyang pag-overheat. So sabi namin, baka pag ito ay nireplace, sumobra naman yung angat ng piston. Sabi niya, hindi.
Meron lang talagang allowed na bawas nito para po hindi aangat ng todo yung piston. So ito po, kakalasin ulit namin. Hindi pa kasi namin to ginawa dahil top overhaul lang po kami. Hindi pa namin ginalaw yan. Since ang nagkakaproblema pala dito ay itong mismong block. Kasi aluminized na po yung block nito aluminum na yun. Pero kung katulad po ito ng mga block na cast iron, ay hindi mo kayang bengkongin yun. Sanay na sanay sa init yun. Aluminum yung block. Kaya ang sabi ng machine shop natin, ang tinamaan dito yung block. Ito ngayon ang dadali natin sa machine shop. Kaya yung mga naka-X-Trail po dyan, at na-experience nyo yung ganitong problema na nag-overheat pa rin, nawawala yung tubig, nag-overheat, yun po ang may problema. Dito sumisingaw yung, pressure dito mismo sa pagitan ng cylinder head sa ng block. Pero ang nagkaroon ng problema, yung mismong engine block. Mga kapatid, ito po yung cylinder head nitong Nissan X-Trail. Ito po galing na kay Transman, kay Sir Albert. Ayan Autorans nakalagay. Ibinalik sa amin, walang problema. Maganda po yung lapat nung cylinder head. Wala po itong problema. Ngayon, yun nga, yung block ang dadali namin doon sa Transman. Kaya ito, medyo malaking trabaho talaga. Kalas lahat. Hindi naman natin ito in-overhaul nung nakaraan, no? Dito lang tayo. So, nandun na kami ngayon. Overhaul na po talaga. Kaya kung nanonood man po yung may-ari nito, ito na po ang aming explanation po sa inyo. Talaga pong overhaul na tayo. Hindi napapasa yung top overhaul.